Okay, so second day na namin dito sa Dubai. Di na ako nakapag-outro ng matino kahapon kasi pagod eh. Ano yun eh, halos straight kami sa flight. Kumain ng isa, tapos dumiretso na kami kala Chef JP. Kaya pagod na, knockout talaga kami kapag dating dito. So ngayon, second day na namin and nangako siya na magpo-food trip daw kami, di ba? So, excited na ako dyan. Di ko sure kung matutuloy. Ngayon, siguro magtataka ka, bakit yan pa rin yung suot mo kung second day, yung Columbia na yan, pare? Actually, kapag nagta-travel ako, ang dala kong damit ay dalawang ganto, yung t-shirt, yung Columbia na ganyan. Di ko alam yung tawag, pero nakalagay dito. Yan o, Omni Freeze. Padala to ng mga kaibigan natin galing Columbia. Pero bago pa sila magpadala, ito talaga yung gamit ko. May dala akong dalawang t-shirt, tapos isa o dalawang long sleeve na backup. Tapos maganda kasi dito, parang siyang hindi ko alam kung anong exact material niya, pero pwede ko siyang laban sa gabi. Isusuot ko na agad siya kinabukasan kasi ang niya, ang bilis niyang matuyo, 'di ba? Tapos sapatos ko Columbia din. Teka, pakita ko sa inyo. Yan. Ito yung sapatos ko. Sobrang komportable, waterproof, di ba? Kahit buong araw ka naglalakad dito, Columbia pa rin yan, syempre. Buong araw ka naglalakad, di masakit pa mo. Tapos, higit sa lahat, kahit umulan, mabasa, kaya mong lusungin, di ba? Mga hanggan dyan siguro. Kasi, ayan, mga hanggan dyan. Kaya mo lusungin, di papasukin yung pa mo. Tapos, kahit dito sa Dubai, sobrang init, sobrang okay niya pa rin, di ba? Ano lang ako travel light lang ako. Tapos, yung pantalon ko, may isa akong pantalon na suot ngayon. Tapos, meron ako isang backup na mabilis din matuyo. So, at maaari, light lang yung mga dala ko kapag nag-travel. Pero anyway, that's beside the point, di ba? So, food trip tayo, di ko alam kung may maganda bang makikita, pero sama na lang kayo sa akin. Tara. So, tinanong ko kung pwede bang isuot yung yung traditional nilang damit, kasi baka mamaya disrespectful yun eh. Sabi, oo daw. Pwede daw, di ba? So, nandito kami ngayon, pare. Ayan kita nyo, may bilihan sa labas. Kaya bibili kami, pare. Pili ko bagay sa akin to eh. Alam mo, iba talaga dito. Kung mainit sa Pilipinas, mas mainit dito. Sabi nga umaabot daw na 50 dito. So, kukuha kami ng damit, kami ni Kuya Anye. Pangarap ko magsuot niyan, di ba? Ikaw, Kuya, you wanna wear? Ganyan? You want? Okay. How much? Full set 150. 150? Okay. Wow! Ano yan? Ay, ang cute-cute. Buning-ning. Oh. Pogi naman. Pogi. Wow, look local, huh? Yeah. Arabic now, huh? Habibi. Habibi. Come to Dubai. Ano yan, te? Angas. Ang ganda, oh. Ang ganda, oh. Mukhang prinsesa. Ako naman, ha? Nee. Ito ba na ganyan? Auto doon, 60,000. Wala atang ganito kataba. No, hindi pa rin. Wala pa rin. Okay. Stand up now and face the sun. Okay. Ayan na. Sakto. Hindi siya mainit Oo. Ship sa leeg. Habibi, come to Dubai. Ang ganda Tsaka komportable siya. Akala mo mainit, hindi. Komportable siya. So nakabihis na kami lahat. Kaso si Baby Ru, ayun walang kasya sa kanya. Ay, kawawa. So mag-ATV kami ng anak ko. Tapos yung asawa ko, andun sa kabila. Gamit sila ng buggy. Si Bel ang magdadrive. Kwento ko na tungkol sa klima. Mainit siya. Pero for some reason, hindi ka masyadong papawisan. Parang natutuyo agad yung pawis mo. Nag-evaporate agad. Ewan ko. Hindi tulad sa Pilipinas sa malagkit. Dito mainit siya. Like legit mainit talaga. Ito na. Have a seat. Go. Ma'am. Ba't nakaganyan ka, ma'am? Wala kang salamin, sakit sa mata. Legit, kakaiba experience yun, pare. Ay, sa mga kakaiba experience doon, nag-overheat yung mga cellphone namin pati yung mga camera habang nandun sa gitna ng disyerto. Pero ang saya. So, turista things with background music pa. Walang gantong auto sa Pilipinas. Dali mo nga sa Pilipinas to. Ito na yung pinaka-aabangan ko, pagkain. Sana masarap yung pagkain kasi kung hindi, malulungkot ako pare. Ito lang talaga pinunta ko dito. So meron silang dito, salad station.
Ito, hummus, syempre. May pita dito. Roasted potatoes. Some sort of pasta. Walang mga label yung mga pagkain nila dito eh. Ito, biryani, chicken. Yun ang inaantay ko. Brother, give me something good. What's this? Malay chicken. Chicken? Mutton. Maton? Thank you, brother. So, interesting naman yung mga pagkain. Lalo na dito kami sa gitna ng disyerto. Ang problema lang, wala masyadong impormasyon yung mga pagkain. Kilala ko yung biryani, kilala ko yung mga grilled items nila, mga ilan-ilan doon. Nakita akong hummus, diba? So, tikman na lang natin. Yung para chicken biryani nila, pare. Okay, ang sabi ko dito, mas timplado siya sa mga normal na biryani na nakain namin. Meaning, mas maalat siya. So, para sa akin bilang Pilipino, masarap siya, pare. Tapos yung gulay, nalagyan ng pepino ata to. Pepino na may acidic na dressing. Siyempre, yung grilled items sila, yung chicken nila. Parang typical na chicken lang naman siya na ano. May timpla siguro to, tapos inihaw. Kasi typical na inihaw na manok, pare. Dapat sa'yo na hindi siya masarap. Masarap siya. Pero yun lang siya. Lasang inihaw na manok na masarap, di ba? Tapos try natin tong ano nila, kebab nila na ground. Wala silang kebab na ano doon, na buo, mabango. Ay, naamoy ko. Is it mint? Tikman na lang natin. Lamba ata siya. Lamba ata siya. Yun ang masarap, pare. Ngayon, may isa pa dito. Ito, isa chicken din ata, pero dilaw siya. So, iba yung timpla niya. Ayan o, madilaw-dilaw. Mas tender to ng konti, although parang parehas silang breast, I think. Ewan ko, mas may ibang timpla lang to. Overall, masarap lahat, pare. Titikman ko pa yung iba doon, pero iba kasi mga pasta-pasta na lang, alam mo yun. Yun naman gustong makita yung bagay na yun. Maganda experience, tapos mamaya may magpe-perform pa dito mamaya. So, pakita ko nila sa iyo ng konti. Tapos siguro na tayo sa next nating kakainan, pare. Good morning. Pang ilang araw na ba to? Third day na ngayon at maganda yung itinerary namin. Pero bago yan, breakfast muna tayo, pare. Dito sa hotel na inano namin, hindi kami nag-avail nung breakfast buffet. Which is okay. Kasi ako personally ayoko na pe-pressure. Ayoko na pe-pressure sa umaga, di ba? Dito, ang usually, yung mga breakfast namin, yung mga tira sa mga restaurant na kinain na namin. Pero ngayon, ito yung pinakita namin nung nakaraan. Yung sa IKEA ni Chef JP, di ba? Ito pala yung Bicol Express niya, Chicken Bicol Express. May nangaabot, tira mo. May nangaabot, mabata, ano yun? Tapos, ito yung kanyang beef kare-kare, pare. So, unahin na natin to. Literal na lang to, ininit namin. Yun lang, wala ibang ginawa. Ang problema nga lang dito, wala kaming bagoong. Kare-kare Pilipino yan, di ba? The perfect bite, pare. Malambot yung baka, syempre. Tapos yung mani, nasan lasa mo, malapot yung sabaw. Ganda na pagkakaluto ng gulay, gusto ko yun. Tapos hindi ko alam kung may nakahalo bang bagoong doon. Hindi ko masabi. Pero masarap. Kung try natin itong Chicken Bicol Express. Ang lapot niya. Diba? Hindi siya nakachop na maliliit. Diba? Ngayon, dahil hindi tayo sa Dubai, ito yung meron kaming tira dito zatar na tinapay. Sabay natin dito. So ngayon, kain muna kami, tapos maya-maya sama kayo sa lakad namin, pare. So ngayon, yan, nandito kami sa Waterfront Market. Ano daw to? Malaking seafood market daw to. Tapos may mga paluto-paluto daw, di ba? So tingnan natin kung masarap dito. So ito siya, aircon siya. Tapos ayun, nakalagay sa taas, fish market. At dito sa labas, kita ko na yung mga isda, pare. Ayun, mga alimasag, mga hipon. Kasi ito may mga live din dito. Ito, mga crabs, mga lobsters. Ito alimasag, meron sa atin yan. Halaan. Ito, ano to? Hindi ko alam kung ano yan. Ito, malupit. Ito, tilapia nila. Nakalagay tilapia. Tapos iba yung tilapia nila dito. Mahaba yung tilapia nila. Ito si Mr. Krabs. Ito gustong kainin ng asawa ko. King Crab, pre. Ang laki niyan, no? Sir. Sir, hello po. Thank you po. Sige po. So yun, may inaanak, pare. May inaanak dito, pre. Sa Dubai. Sobra. Meron daw ata dito, mahigit 1 milyong Pilipino ata. Hindi lang mga kinakain, may mga alaga din dito. Ayun, pwede mo sigurong paksiwin yan, pero alaga ata yan, ayun. May tayo dito, may inaanak tayo dito. Sir, ano pangalan mo? Miko. Sir, ano ba? Paano ba sistema dito? Like, ito, may nakasunod sa amin na
na parang employee. So, bibili kami ng isda. Tapos, ibibigay sa kanila. Sila ang papalinis. Sila magpapalinis. Tapos, saan magpapaluto? Meron dito yung paluto. Saan yun? Diyan sa labas. Meron Sa labas. So, dadali na lang namin doon. Dadalhin nila doon. Sila na magdadala. Basta sa kanila namin ibibigay yung ano. Sa abutan ko na lang ba to? Parang ganon? Ganon. Okay. Pero pwede naman din kayo diretso magpalinis doon. Then dalhin nyo lang. Ano advice mo? Kayo doon. Ano? So pwede naman sila na. Pwede na sila na. Okay. Sige. Salamat, sir. Salamat. Thank you. Ganun daw. Magtatanong-tanong tayo, di natin alam di ba? Ang maganda dito, may lalapit talaga sa'yo agad na mag-a-assist sa'yo. Ito si Kuya. Mas marunong naman si Kuya mag-English ng konti, so nagkakaintindihan naman kami. This one. Brother, how much king crab? 380 boss. 380. 1 kilo, 380. Can I see big one? 380, 1 kilo. Can we try to 2.9 kilos? So that's how much? 1110. Ang laki Ang laki, di ba? Ang laki. Hello po. Ay, fan mo ako. Ay, salamat po. Sige po. Picture daw. Picture ni brother. Yeah. Gusto nila mga Pinoy dito. So, agresibo tao dito. Sibas already have. Sibre mo. Yeah, it's okay. Smaller one minute. We already have. Later. It's okay. No. Thank you. Let's go. Only one piece. Later, brother. Later. Thank you. Already have. You have? Yes. Medyo dito chaotic dito. Medyo agresibo sila. Together, no? You upload on the internet? Yes. Yes. What's your name, brother? Muhammad Shakir from Pakistan. Oh, from Pakistan. Okay, thank you for helping us. Yes, yes. Thank you. Buti may tumutulong sa akin. Siyempre, bibigyan na lang ng tip to mamaya. Paluto na kami. Tapos, ang gusto ko kasi makakain ng timplang lokal nila. So, parang dampa rin natin. Sistema ng dampa nila natin. Pero, di ko alam kung mas aggressive sila kasi kasi foreigner. You like Arabic? This? Yeah, Yes. yeah? So, dito ako ipapaluto. Ito yung recommendation nila. No Is cash. this how much? 160. Okay, give this. I bring machine more. Okay, you sit, huh? Okay. Thank Maybe 20 minutes. Coming. Okay. So, dito na nga kami sa paluto. Mahal yung mga nabili namin. Hindi ko alam kung, hindi ba sobrang mahal, pero magagandang quality naman kasi talaga yun. So, hindi ko alam kung ano ba to, tourist price ba. I mean, minsan tatanggapin mo yun na magbabayad ka talaga ng tourist price kapag nasa ibang bansa ka. Normal naman yun, wala namang problema dun sa bagay na. Tsaka syempre, nakakatulong ka dun sa turismo ng bayan. Alam mo yun, di ba? Ngayon, looking forward ako sa pagkain. Sobrang hilig ko sa seafood. Pangalawa yan sa gulay. Kasi ang paborito ko talaga is gulay. Sumunod seafood, sumunod karne. So hindi ko lang alam kung magkakaroon ng gulay-gulay dito. Pero yeah, looking forward ako lalo doon sa king crab. First time ko makakain ng king crab. Pag upo mo dito, may ganito ka kaagad. May pita bread kang kasama. May lemon, matik na agad, may lemon agad. Siguro katumba siya nung kalamansi sa atin. Yung binili natin mga items, parang medyo mas mataas ng konti yung presyo. Pero honestly, yung king crab, mura. Kasi may nag-aalok sa akin ng king crab dati sa Pilipinas. Yung 2 kilo ata o 3 kilo. Nasa 50 mil o 40 mil. Hindi ko na maalala. Pero dito, yung ilan yun? 2.5 ba yun? 2.9 kilos. 15 per kilo sa Pilipinas. Hindi ko alam siyempre nag-iiba-iba yun. Pero noon pa naman kasi yun. Pero yung presyo ng king crab dito na binili namin, para nasa around 14 to 15,000 lang. Ang laking mura. Pwede mong isipin na pareho lang din. Yung medyo mahal yung ibang item, nakamura naman ng malaki. Ang alin? 260 dirhams, 10 pieces. Aray ko. Aray ko. Hindi naman siya pangkaraniwang oysters. Medyo malalaki yung oysters di ba? Kapresyo siguro nung hindi kasi laki siguro nung Hiroshima oysters na binibili natin kay Marbs dati. Excited na ako ano yung gagawin nila dito. Pero syempre, meron pang bayad yung paluto. Alam mo, minsan pikit mata na lang kasi gusto ko lang talaga ma-experience tong bagay na to, di ba? Umorder na ako ng salad. Hindi ko alam pero pinili ko siya kasi meron siya mga pomegranate pare. Mapait-pait ng konti, maasim-asim, pero refreshing yung lasa niya. Manamis-namis din ng konti. Tapos sa mga upuan dito, may mga ganito na, yung mga pita bread nila. Siyempre, umorder din kami ng hummus. Na siyempre, off-cam, tinikman ko na. Titikman ko ulit sa harap niya, baka di kayo naniniwala sa akin. Sobrang simple na itsura, pero ang ganda ng ganda ng emulsion, di ba? Medyo meron siyang babaganush vibes. Parang merong talong yung lasa niya. Pero masarap. Masarap siya. Tapos eto, kakarating lang. Kausap namin si Junior kanina. Sabi niya, hindi niya daw kabisado yung mga salad. Pero eto daw yung alam niya. Ito yung Arabic salad. Kung ano yung Arabic salad? Pipino tsaka kamatis yun, sir. So eto, pipino tsaka kamatis salad. Ito na, dumating na. Thank you, brother. Ito yung mga oysters namin. Simple lang. Ito na yung calamari namin. So yung oysters, binuksan lang. Tapos ilagyan lang nila ng lemon. Natin. Simple. Kasi pag maganda yung quality ng oysters, wala ka naman talagang gagawin doon di ba? Yan. Medyo mahal tong oysters na to Okay. Masarap naman siya. Pero yun? Iba talaga yung lasa ng
oyster sa atin. Hindi ko alam kung dahil malinamdam ba yung tubig natin. Pero masarap din naman to. Ang ano naman sa oysters, dapat lang dapat lang fresh siya, di ba? So ito yung calamares nila. Hindi ko alam kung anong nilagay nila dito. Pero may mga nakikita na akong calamares dito. Laging ganito, lagi madilaw, di ba? Malutong. Malinamnam siya. Hindi ko alam kung anong nilagay nila dito. Pero isa sa mga paborito kong pritong pagkain, calamares talaga. Ito hot take Mas masarap pa para sa akin ang calamares kaysa sa tempura para. Tulad nito. Kaya mas pinili namin yung mas maliliit na nga puset. Kasi yung malalaki daw, pang ihaw nila. Ito maliliit daw, ito yung pang calamares sila. Eto na pre, dumating na yung lobster. So eto daw ay grilled, tapos may cream cheese ata. Pero may nakikita ka ring mga bell pepper ata yan. Ay, syempre, parang ang lalim-lalim niya. Andokin natin. Ayun. Chinap-chop na nila yung laman ng lobster. Tapos sinaluan nila ng kung ano-ano. Parang mozzarella cheese ata yun. Ayan, the perfect bite. Mainit, pero gagawin sarap. Hindi makunat yung lobster. Sobrang para siyang, ito, noong una ako nakatikim ng lobster, like kung sinasabi, para siyang Hipon Pro Max. Ganun yung description ko sa kanya. Try natin lagyan ng lemon. Balita ko kasi, ang mura ng lemon dito, mga tita, 2 dirhams, 1 kilo, mga ganun. 3 dirhams, ang mura nun pre. Sa atin, parang 25 isa. Yun, laking diferensya. Ito, nilagyan ko ng lemon. Ito, binigyan ako ng chili dito. Tapos ito ata ito may sibas, be? Ito ba yung apahap? Bango. Sabi ko kasi sa kanila, gusto ko Arabic style yung luto. Kung grill, pinag-usapan namin kung anong luto, kung grill, ganyan. Pero yung timpla, sila na bahala. Ayun, pare. Papatakan ko rin ng lemon. Yan. Yan ang the perfect bite, pare. Sarap. Gusto ko magluto nito. Ito ata yung apahap. Di ko maalala pero legit. Ibang klase ang lambot ng isda. Ganda ng quality. Walang kalansa-lansa. Tapos bagay na bagay din yung timpla. Kaya kong ubusin mag-isa to. Lagyan ko ng chili. Pare, lagyan ko chili tsaka lemon. Okay, so manghang yung chili nila ha. Ito yung hipon, para siyang curry. Mukha siya salted egg pero parang hindi naman, di ba? Yung hipon, deveined siya. Ang bukas ng konti yung likod. Tikman natin. Magkakamay talaga tayo dito, pare. Thank you, brother. Ang sarap din ng hipon, pare. Hindi sobrang tapang nung timpla. Saktong-sakto. Lasang ko pa rin talaga hipon. Pritong isda. Ito yung binigay, pero kunyari lang na binigay. Medyo siningil pa rin kami bandang huli. Recommendation nila, prito daw. Kung mahilig ako sa pritong isda. Siguro gaya natin dyan sa tinapay. Pigaan natin. Konting chili. Gaya natin yung salad, pare. And the perfect bite, pare. Para legit, ang sarap nitong pritong isda na to. Isa to sa mga pinakamasarap na pritong isda na kain ko sa buhay ko. Medyo mahal yung binayad natin, pero ako sa akin kung experience lang din. Sulit naman kasi sarap ng pagkain. Pag may mga nakapanood dito, sabihin, ay naganto kayo, naganyan kayo. May lumapit nga sa amin dito sabi sa amin kanina, next time sa ganto kayo, sa ganyan kayo. Wala naman paraan para malaman namin yung ganung bagay And naintindihan ko naman lahat naman tayo gusto lang kumita, diba? Lahat naman tayo naghahanap buhay. So okay lang yun, diba? At least ako, nag-enjoy naman ako sa pagkain, pati yung pamilya ko, diba? Sarap nito, pare. Waiting na lang tayo sa isa para yung king crab. Feeling ko malapit-lapit na yun. Ito na ang ating king crab. What the hell? Size reference. Malaki siya, pre. Ngayon ang tanong, paano kinakain niya? Unang-unang kagat ng king crab. Para sa'yo talaga yan. Sarap. Lasang alimasag, lasang alimango, hindi. Iba siya. Ang hirap niya awakan kasi mainit siya. Kunin natin yan. Ayun. Wow! Ito unang-unang tingin ko ng king crab, pare. The perfect bite talaga. Okay. Texture-wise, para siya mas malapit sa alimasag kaysa sa alimango. Manamis-namis siya. Tapos yung hibla-hibla niya parang alimasag din talaga. Tapos yan mo itong ginagawa na asawa ko. Malambot lang. Yan, ginugunting-gunting. Yun. Sarap yan, be. Sobrang lamig daw. So may kanin tayo. Kuha tayo nung katas ng king crab. Kaya natin sa kanin. Tikman natin yung katas. Kasang katas ng alimango, pare. Kaya niya yan. Sige, kaya niya yan. Yun, ang laki niya na. Sarap niyan, tibibi ito yun. Ang kapal ng laman. Yun, ikot mo nga dito. Yun ang masarap. Pinapahigop sa akin dito. Siya parang katas na parang tokwa, ganon. Subo mo sa bibig kang. Sobrang init. Sarap. Mang klase yun Hindi ko alam kung ako lang ba bilang Pilipino. Parang ang sarap isaw-saw rito sa suka, pare. Sausaw natin sa chili oil. Uy. Yan natin ang hummus, pare. The perfect bite. Shoutout kay Ian, na king crab ng king crab. Surprisingly ang dami niyang laman, pare. Ayun Ay, ano yan?
Ayan oh, parang may tokwa sa loob. Teka nga, kutsarahin ko nga yan. Ito ba yung parang aligi niya? Ay, grabe siya. Oh, ano yan? Taho? Seafood taho, pare. Ang sarap. Para talaga siyang taho, pero lasang seafood. Seafood taho talaga, pre. Kung meron sa inyo nakakalam ko anong tawag doon, pa-comment nga sa baba. Crab stick. Alin? Parte ng bandang puwet. Pag tinignan mo tong part na to, hindi siya katulad nung mabulak na laman ng crab. Parang matigas siya. Oo nga, iba yung texture niya. So kaya siya parang crab stick. Ang galing dito sa ano? Ang galing nitong king crab. Dahil ang laki niya, mas defined yung texture and lasa ng bawat part niya. Alam mo yung parang sa ano? Baka. Iba-ibang parte, iba-ibang lasa, iba-ibang texture. Diba? Parang ganon. King crab kasi. Isa sa mga pagkain niya na pag nakita mo sa una mo makita sa internet, ucha, totoo ba yan? Yung bagay na yan. Tapos parang pangarap natin lahat makatikim. Lalo ako, bilang isang foodie, bilang isang, alam mo yan, kusinero. Pangarap ko talagang makatikim yan. Hindi ko siya ma-justify sa Pilipinas. Yung presyo 40,000, 50,000. Pero dito, sa halagang 14,000, tapos may kita mong ganyan kasaya yung asawa mo. Walang ka-problema, di ba? Oo, happy wife, happy life. Hindi, tsaka ano, ako rin mismo. Tamad lang ako maghimay. Pero ano, mag-play ka ng Sugod Bahay Gang dyan, na old school. Yan, balas. Ayun, nakita. Habang nanonood ako yun, kakainin ko yan, solo. Oo. Masarap siya. Ako wala. Natutuwa lang ako na merong parang konting katuparan ng pangarap na natupad sa akin tsaka sa asawa ko na rin. So, last sa subo ko na to. Natin ng chili oil, pare. Sarap. So, kasalukuyan na tayo nagbabayad. Ang charge pala nila sa paluto ay 17 dirhams per 1 kilo. Presyo-wise, parang hindi na siya ganun kasama. Considering na nandito ka sa ibang bansa, di ba? Pero nag-enjoy naman kasi kami. Natupad yung mga pangarap namin. Ang tingin ko, walang presyo doon, pare. Meron tayong pupuntahan malapit dito. Basta, abangan nyo na lang. So may nakita kami dito, nakaganyan lang, nakagaling lang namin doon. Sabi, ito daw ay karakti, 2 dirhams. Kumuha kami. Mukha siyang, tira mo to ah. Mukha siyang ano, parang kaping may gatas. Pero ang amoy niya, Meron spice. yes, I think I smell cardamom, cloves. Oo. Tapos 2 dirhams. 2 dirhams, so this is like 28 pesos, 30 pesos. Ah, it's sweet. Matamis siya, refreshing. Okay siya. Kahit mainit dito, para sila mga Pilipino, na kahit mainit pa rin. Hindi ko sure yung pangalan na karakti. Tapos, wait lang, may pagkain dito. Brother, Beans pakora. how much coconut? This same Philippine. Ah, Bandikoko. Pandikoko. Yeah. Pandikoko. Okay, give me pandikoko. So you have lots of Filipino customers? Ah, many Filipinos here. Filipino, African, Indian, Bengali, Sri Lankan. Everything. Thank you, brother. Thank you. Karakti, tsaka pandikoko. Pandikoko nga, pare. Ang galing. Nakahanap tayo ng pandikoko na street food dito sa Dubai. Ang sarap. Oo, niya. Try mo tong pandikoko. Talagang ang lakas ng impluwensya ng Pilipinas dito. Siguro ang dami nga natin kasing kababayan dito. Sarap nito, ah. Tara na. Iniwan na kami ng pamilya namin. May kakaiba dito. Tapos, ang sabi ni Kuya, na kababayan din, Turkish Delights daw yan. Ano po siya, cornstarch base, Tigam nga ako. Pomegranate, pistachio. cranberry. Ah, ito yung alam kong Turkish Delights. Oo, ito yung alam ko. Okay, kuha tayo. Alam mo, maganda dito sa Dubai, sobrang daming Pilipino na kapag nawawala ka, like ka may mapagtatanungan. Yung mga lokal din naman, pagka titanong mo, mabait yung mga lokal eh. Pag titanong mo kung saan, sasabihin din naman nila. Pero minsan, syempre, pagka Pilipino, walang communication barrier, di ba? Makakausap mo ng maayos. Tapos isa pa yung mga lokal dito, kapag bumili ka, lagi sila may salamat, o ingat, ate, kuya. Kanina nga, may nagalok sa amin eh. Sabi, hikaw, porcelas, kwintas, sing-sing. Kasi marunong sila magtagalog lahat dito kasi sobrang laki ng impact ng mga Pilipino dito. Ewan ko, ang dami kasi talagang Pinoy dito. Kaya nakakatuwang pumunta dito. Tapos yung mga grocery nila, ang daming na yung Filipino products. May nakita nga akong mega sardines eh. Tapos meron pa akong nakita ding dong, alam mo yun. So, yung mga Pilipino dito, kahit papaano, meron pa rin silang link pabalik ng Pilipinas. Parang eto na nga yung street na puro mga kung ano-anong spices na hindi ko naiintindihan. At gusto kong matutunan. Tulad nito, ano yan, mukhang bato. Eto, ano yan, asul. Ayun, ang dami kung ano-anong hindi ko kilala. May mabibili kaya tayo? Teka nga. Ito mga dried fruits. Tingnan natin kung may mabibili tayo dito. We don't have whole cumin. Ito siguro hinahanap ko kasi years ago, meron akong kaklase na nagbigay sa akin. Let me see. Meron nagbigay sa akin kaklase ko ng cumin na hindi amoy putok, pare. So tikman natin to.
Ito yun. Dahil kung gustong bilhin dito, ang problema, hindi ko naman talaga sila kilalang lahat. Hindi ko alam kung ano-ano tong mga to. Okay, magagabi na. Tapos na kami dito sa Old Dubai. Ngayon may kikitain kami, family ng asawa ko for dinner. Ngayon pag interesting yung food, pakita ko rin sa inyo. Tara. So matapos namin magbilad sa init doon sa Old Dubai, andito kami ngayon sa Deira City Center sa Hatam Restaurant. Tapos yun, kakain kami ng mga pagkain ng Arabo, mga lokal. Ito nga yung unang dumating. Oh. Alam mo, ito yung mga na-appreciate kong klase ng pagkain. Simpleng-simple siya. Teka, ilalapag ko na lang. Simpleng-simple na platter na meron pipino, carrots, walnuts, tapos feta cheese, olives, arugula, tsaka kamatis. Yung mga ganyang bagay yung kulang sa ating mga Pilipino eh. Girgir. Girgir. Masarap to. What? Dapat tayo mga Pilipino, mas malakas tayo kumain ng gulay na hilaw eh. Ang gulay kasi natin, puro ano lang eh, gisa-gisa. Halimbawa, sayote. Alam mo yun. Pero yung pagkain ng gulay na hilaw, sa kamatis sa sibuyas lang natin nagagawa, di ba? Kasi itong feta cheese. Itong feta cheese na to, actually, hindi siya feta, nakilala kong feta, which is crumbly. Mas more on spreadable siya na feta. Para siyang feta na cream cheese. Hindi ko alam. Which is good. Masarap. Hindi natin ibang pagkain. May dumating dito. Pre, ito oh. Mainit-init. Paano pong tawag dito? Tandoor bread with sesame. Tandoor bread with sesame. Pre, mainit pa talaga to. Kunyari lang, di ako nahihirapan. Baka mapahiya ako dito eh. Ito po yung nasa unan. Ginaganon sa Ginaganon siya, di ba? So, meron silang tandoor sa loob. Ay, ang galing. Ay, ang sarap. Lagyan natin ng feta cheese. Gusto ko to, kumpara mo sa mga ibang bread na nakain ko kasi ito light. Hindi mawawala ang hummus eh. Like, sobrang simple ng hummus pero ewan ko masasabi mo yung ma-judge mo na ng konti yung sarap ng pagkain na isang restaurant depende sa hummus nila. For the most part, hindi naman lahat. Pero for sure, ito masarap to. Ang ganda ng texture niya. Light, airy, almost emulsified. Hindi siya basta para mashed potato. Hindi dapat ganon. Tapos eto, mutabal. Tama po ba? Siguro in its essence, para siyang hummus na talong. Ganon po ba? Pwede ba natin sabihin na ganon? Siguro ganon na lang, hummus na talong. Ano to? Maganda to, low carb to. No, low carb. Hindi gaanong sikat ang mutabal sa Pilipinas. At sa Maynila. Pero etong mutabal, masarap to kasi medyo may lasa siyang ensaladang talong, pare. Kasi lasang inihaw yung talong eh. Tapos low carb yan, pare. Tumatalsik na ako. Lamb araye. So, para sa katulad kong hindi pamilyar, mukha siyang quesadilyang walang keso. Di ba? Parang ganun eh. Wait lang, may lemon eh. So, malamang. Yeah. The perfect bite, pare. So, ang laman ba nito? Yung kebab? Parang ganun yung ground na lamb kebab na finlat nila, silagay nila dito. Kasi ang ganda ng texture eh. Hindi siya basta karne na nasa loob eh. Bouncy siya, solid siya, para siyang kebab. Sarap to, ang kailangan ko nakakain ito. Tignan mo ba? Tapos syempre, lagi merong mixed grill, yung beef, chicken, tsaka lamb po ba to? Chicken din. Chicken tikka. Tapos eto, chicken yogurt. Tapos eto yung beef. Tingnan natin yan. Pero yung mga ganyang bagay kasi, kabisado nyo na yan eh. Pero syempre, titigman pa rin natin yan. Pero wait lang. Biglang may dumating, pare. May dumating na lamb, tinan nyo. Ayun, no? Ito, tikman mo. Ito muna tikman natin. Ito yung lamb, pare. So, lamb chops siya. So, I guess, ito yung parang pinaka-pork. Kasi ito yung ribs sa baba. May lemon pala dito. Tignan natin. The perfect bite, pare. Siguro Anong pinagkaiba ng lasa? Or anong lasa ng lamb? Anong pinagkaiba niya sa baka? Well, for one, meron siyang anggo ng konti. Pero kasi, tayong mga Pilipino, kapag sinabing anggo, palagi iniisip natin kambing. Ang kambing minsan matindi ang anggo. Hindi ganun kalala ang anggo ng lamb. Tapos yung texture niya, medyo springy, hindi matigas. Medyo springy, meaning hindi siya parang naghihibla-hibla agad. Alam mo yun? Kasi ito ihaw lang to eh. So medyo parang medium well, medium rare yung luto sa kanya. Ang sarap pare, ibang klase. Tapos hindi ko alam kung may kakaibang timpla sa kanya or talagang salt and pepper lang tapos inihaw ng matindi. Kasi pre, totoo lang, kapag maganda pagkakaihaw mo, yun na yung timpla mismo eh. Yun na mismo yun eh. Minsan wala ka nang kailangan iba. Ito, ang sarap pare. Chicken yogurt, I assume malambot to kasi kapag binabad mo sa yogurt ng karne, lumalambot. Correct. Sabayan mo ng kamatis. Chicken tikka. Actually, ganun din siya. Mas deeper lang yung flavor nito. Finally, yung kebab.
Okay. Thank you po. Pagdating sa mga kebab-kebab na gano'n, para sa akin, lagi secondary lang yung timpla. For as long as decent siya, okay siya. Pero ang pinaka-importante dyan ay yung texture. Dapat springy, dapat bouncy. And dito, kuhang-kuha. Ang sarap, pare. Tapos eto na, pare. Okra stew, oh. Tignan mo yung okra nila dito. Maliliit yung okra nila, pero yung okra dito, niluto hanggang madurog. So yung lapot, sumama dun sa sarsa, sa sabaw. Tapos may karne din pala siya. Akala ko purong-purong okra. So rice, tapos okra stew. Ang mga gusto kong pagkain. Yung lagkit na okra, sumama dun sa sarsa. In a good way, hindi siya malaway. Kinook down siya. So, hindi siya parang sa luyot level, sa nagtatali-tali yung laway, hindi ganon. Pero masarap siya. Parang mas lumapot yung ano. Parang siyang, kalimutan ko yung tawag eh. Tambo ba yun? Yung may okra. Medyo parang ganon yung ano niya. Yung style niya. Pero legit pre, ang sarap dito. Kain muna kami ha. Sobrang excited ako sa araw nito. Sobrang interested na ako dito sa mga nakikita ko. Ito, tinan nyo. So, ito yung menu nila. Pero syempre, Chef JP na mag-order para sa atin. Akala ko, pwede capture lang. Burj Khalifa. Hanap naman tong ka-date ko. Pare, the perfect bite. Diba? Excuse me, I'm looking for Chef AJ. Pa, Chef JP, hindi ata kailangan ng hairnet eh. Hindi ko alam. Siguro nila na mukha.